Nakablock na ako sa Facebook nung umutang sa akin. Hindi ko akalaing darating ang araw na matututunan ko ang leksyong ito na kahit gaano mo pa kakilala ang isang tao, kahit gaano pa kayo kalapit sa barko, pwede ka pa ring traidorin nang walang pasabi, nang walang konsensya. Si Mark, hindi tunay na pangalan, nakasabay kong sumampa sa barko. Halos 1 taon din kaming magkasama. Magkasama sa duty, magkasama sa kainan, magkasama sa inuman. Isa siya sa mga taong masasabi kong pinagkatiwalaan. Palatawa, matulungin at palaging may kwento. Pagkababa namin ng barko, mga ilang linggo lang ang lumipas, nag-message siya sa akin sa Messenger. Pre, baka pwedeng makahiram kahit 20K. Emergency lang. Si Mrs. nasa ospital, wala pa akong hawak na pera. Next month, bayaran ko agad, swear. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Pinautang ko siya. Wala nang maraming tanong. Wala nang kasulatan. Tiwala lang. Tiwalang binuo sa isang taong magkasama mong hinarap ang unos ng dagat. Una, nagpa-thank you pa siya. Sabi pa niya, Pre, hindi ko talaga ito makakalimutan. Isa kang tunay na kaibigan. Lumipas ang mga araw. Naging linggo at buwan. Nag-follow up ako. Walang sagot. Baka busy. Naiintindihan ko. Nag-follow up ulit. Wala pa rin. Hanggang sa isang araw, hindi ko na siya makita sa Messenger. Nag-check ako sa ibang account, blocked na ako. Walang paliwanag, walang pasensya na. Walang kahit anong respeto. Parang ako pa ang may utang. Sobrang sakit. Hindi dahil sa perang nawala, kundi sa tiwalang sinayang. Doon ko na-realize. Sa barko, madali kang magkaroon ng kaibigan. Pero pag uwi, kanya-kanya na. Ano ang natutunan ko? Huwag magpautang sa base lang sa samahan sa barko, lalo na kung walang kasulatan. Ang tunay na kaibigan, hindi ka ibiblock pagkatapos kang makinabang. At higit sa lahat, ang pera pwedeng kitain ulit. Pero ang tiwala, mahirap nang ibalik. Sa mga kapwa kong seafarer, paalala lang, huwag magpautang ng sobra sa kaya mong palampasin. Dahil minsan ang pautang, sing bilis ng alon kung lumubog. Kasama ang pagkakaibigan.